Magandang araw, ikatlong baitang. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang talakhayin ang tinig ng pandiwa. Ang layunin natin ngayong araw ay matukoy at magamit natin ang tinig ng pandiwa sa pangungusap. Ngunit bago natin alamin kung ano ang mga tinig ng pandiwa, ano muna ang pandiwa? Naalala niyo po ba kung ano ang pandiwa? Tama, ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Mahusay. Ano naman ang simuno? Ang simuno sa Ingles ay subject. Kapag sinabi nating simuno o simuno ng pangungusap, ito ay paksang pinag-uusapan sa pangungusap. Ano ang topic? Ano yung paksa na pinag-uusapan sa pangungusap na ito? Ano pa? Okay, tingnan natin ang dalawang pangungusap. Kumain si Ana ng gulay at kinain ni Ana ang gulay. Ano ang nakikita niyong pinagkaiba ng dalawang pangungusap? Parehas ito nagsasaad na si Ana ay kumain ng gulay. Tama po ba? Tama, parehas itong nagsasabi na si Ana ay kumain ng gulay. Ngayon ay alamin natin kung alin ang pandiwang ginamit. Ang mga pandiwang ginamit ay kumain at kinain. Parehas ito pandiwa. Tama ka. Ngayon naman ay tatanungin kita, ano ang simuno sa unang pangungusap? Ano ang paksang pinag-uusapan? Ito ay sumasagot sa tanong na sino? Sino ang kumain? Tama. Sa unang pangungusap, ang ating paksa ay o ang ating simuno ay si Ana. Si Ana ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito. Sa ikalawang pangungusap naman na kinain ni Ana ang gulay, ano ang kinain ni Ana? Ano ang ating simuno? Ang ating simuno ay ang gulay. Ano po? Ang gulay ang paksa dito. Ano ang kinain ni Ana? Ang gulay. Okay? Ngayong alam na natin kung ano ang simuno at ano naman ang pandiwa sa isang pangungusap, ay subukan na nating alamin ang dalawang tinig ng pandiwa. Mayroon tayong tukuyan o tahasan at mayroon rin tayong balintiyak. Simulan natin sa tukuyan o tahasan. Sa tukuyan o tahasang ayos o tinig ng pandiwa, ang simuno, ano po, pag sinabi ulit nating simuno, paksa ng pangungusap. Ang simuno ang gumaganap ng kilos na ipinahayag ng pandiwa. Pag sinabi nating sino ang gumawa ng pandiwang iyon? Iyon ang ating tukuyan. Ano po, simuno, tandaan na kapag tukuyan, ang simuno ang gumagawa ng kilos sa pangungusap. At ang mga pandiwa naman ay ginagamitan ng panlaping ma, na, mag, mauna, mag-unag, maki, at magka. Halimbawa, kumain si Ana ng gulay. Ano ang ating pandiwa? Kumain. Sino ang kumain? Ang kumain ay ang ating simunong si Ana. Tama po ba na ang ating simuno rito ay si Ana? Tama po. Si Ana ang pinag-uusapan. Sino ang kumain? Si Ana. Ngayon naman, sabi natin kapag tukuyan, ang simuno ang gumagawa ng kilos. Si Ana ba ang gumagawa ng kumain? Tama, si Ana ang gumaganap ng kilos na pandiwang kumain. Ano po? At ang ating pandiwang kumain ay gumagamit ng panlaping Kung gayon, ito ay isang ano ang tinig ng pandiwang kumain? Tama, ito ay nasa tukuyan o tahas na tinig. Iba pang halimbawa, nagbigay ang gobyerno ng babala sa mga naninirahan malapit sa Taal. Ang may salungguhit natin ay nagbigay, pandiwang nagbigay at ginamitan ng panlaping nag. Ano po?
Sino ang nagbigay? Ano po? Ibig sabihin, ano ang ating paksa o ano ang simuno ng pangungusap na ito? Ito ay ang gobyerno. Ang gobyerno ang ating simuno. Ikalawa, nagsuspinde ng klase ang mga paaralan dahil sa banta sa kalusugan ng sakit na COVID-19. Ang nagsuspinde ay ang ating pandiwa at ito ay ginagamitan ng panlaping nag. Ano o sino ang nagsuspinde ng klase? Ano ang simuno sa paksa? Tama, ito ay ang mga paaralan. Sila ang nagsuspinde. Ano po? Ikatlo, ang punong guro ay magsasabit ng medalya sa matatalinong mag-aaral. Sino ang magsasabit ng medalya sa matatalinong mag-aaral? Tama, ang punong guro. Ang punong guro at ang gobyerno, ang mga paaralan at ang punong guro ay ang ating simuno. Ang mga simuno bang ito ay ang gumaganap ng mga pandiwang nagbigay, nagsuspinde at magsasabit? Kung opo, tama ka. Ano po? Sila ang gumaganap ng mga pandiwang ito. Kaya ang mga pangungusap na ito ay mga tukuyan. Ang mga pandiwang nagbigay, nagsuspinde at magsasabit ay mga tukuyan o tahasan na pandiwa. Dumako naman tayo sa balintiyak. Pag sinabi nating balintiyak, hindi simuno ang gumaganap ng kilos na ipinahayag ng pandiwa. Dahil nga sinabi natin pangungusap, ang pangungusap ay laging may simuno. Pero hindi sa lahat ng bagay ang simuno ay ang gumagawa ng kilos. Ano po? May simuno pa rin sa balintiyak, ngunit ang simunong ito ay hindi na siya ang gumagawa ng kilos. Paano po yun? Maaari po yun. Ano po? Tingnan natin sa mga susunod na halimbawa. At ang mga pandiwa ay gumagamit ng panlaping i, in, hin, an, at han. Halimbawa, kinain ni Ana ang gulay. Ano ang ating pandiwa? Kinain. Ano ang kinain? Okay, ang kinain ay ang ating simuno, ang gulay. Ano po? Ang ating simuno sa pangungusap na ito ay ang gulay. Ito yung paksa. Andyan pa rin si Ana. Ano po? Hindi mawawala dyan si Ana. Ngunit si Ana sa pangungusap na ito ay hindi na siya ang simuno. Ang simuno natin ay ang gulay. Ang gulay na ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito. Okay? Ang gulay ay hindi gumaganap ng kilos ng pandiwa. Hindi ang gulay ang kumakain. Ang gulay ang kinain. Nakakuha po ba? Si Ana pa rin ang kumain ng gulay. Ano po? Ngunit, ang paksa na rito ay hindi na si Ana, ang gulay na. At ang gulay ang hindi gumikilos. Hindi siya kumikilos. Ang simuno natin dito, dahil sabi natin sa balintiyak, ang simuno ay hindi gumaganap ng kilos ng pandiwa. Siya pa rin ang simuno, ang gulay, hindi siya ang kumikilos ng kinain. Ano po? Dahil siya nga yung kinain, ang gulay ang kinain. At ang kinain ay ginagamitan natin ng panlaping in. Ano po? Kung gayon ito ay ang kinain ay nasa pandiwang, tinig ng pandiwang balintiyak. Iba pang halimbawa. Ang tinapay ay ibinigay ni Anton sa mga batang nagugutom sa kalsada. Ang pandiwang ibinigay, ano ang ibinigay ni Anton? Ano ang simuno? Ang tinapay. Ano po? Ikalawa, ang mga frontliners ang unang babakunahan ng mga doktor. Ano ang unang babakunahan o sino ang unang babakunahan? Ang mga frontliners. Isinabit ng punong guro ang medalya sa mga lumahok sa palarong pampaaralan. Ano ang ating simuno? O ano ang isinabit ng punong guro? Ang isinabit niya ay ang medalya. Ano po? Kung gayon, ang tinapay, ang mga frontliners, ang medalya, ito ay ang mga paksa
o mga simuno sa ating pangungusap dito sa tatlong pangungusap at hindi sila ang gumagawa ng kilos. Sa unang pangungusap, si Anton pa rin ang gumagawa ng kilos, ngunit ang paksa o ang simuno natin ang tinapay. Gayon din sa babakunahan, ang gumagawa ng kilos ay ang doktor, ngunit ang simuno natin ay ang frontliners, ang paksa ng pangungusap. Ganon rin sa isinabit, ang gumagawa ng kilos ay ang punong guro, ngunit ang simuno natin ay ang medalya. Kaya ito ay masasabi natin isa ang mga pandiwang ibinigay, babakunahan at isinabit ay mga balintiyak. Ang tinig ng pandiwang kanilang ibinigay ay balintiyak. Ano po? Sila ay nasa anyong balintiyak. Okay, subukan natin ang inyong nalaman. Basahin at isulat sapat lang ang T kung ang pandiwang ginamit ay tukuyan o tahasan at binaman kung balintiyak. Ang mga nakasalungguhit na salita ay mga pandiwa. Unang bilang, inihagis ni Luis ang bola sa akin. Ano ang pinag-uusapan dito? Ano ang ating simuno? Ano ang panlaping ginamit sa inihagis? Ano? Ito ba ay sumasagot sa tanong na ano? Ano ang inihagis o sino ang inihagis? Ikalawa, ako ay nanonood ng bidyong ginawa ni Binibining Pichi. Sino ang nanonood o ano ang nanonood? Ano ang panlaping ginamit at ano ang simuno o paksa sa pangungusap na ito? Ikatlo, ang mga mag-aaral ay tinuturuan ng kanilang mga magulang ngayong taon araw-araw. Tinuturuan. Ano ang panlaping ginamit ng tinuturuan? Sino ang tinuturuan o ano ang tinuturuan? Ikaapat, pasiglahin natin ang ating mga magulang. Ano ang papasiglahin o sino? Sino ang nagpasigla? Ano po? Ano ang ating simuno? At ikalima naman, ang aking mga guro ay nagsisikap upang maituro ng maayos ang mga aralin sa amin. Nagsisikap, ano ang panlaping ginamit sa salitang nagsisikap? At ano naman ang simuno o pinag-uusapan sa pangungusap na ito? O maaari niyong i-pause ang videong ito at sagutan ang bilang 1, ang bilang 1 hanggang 5 kung ito ba ay tukuyan o tahasan o balintiyak. Ayan, at dahil plinay mo na ang videong ito, ibig sabihin ay nasagutan mo na. Ngayon alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Sa unang bilang ay inihagis ni Luis ang bola. Ang bola ang ating simuno, kung gayon ito ay isang balintiyak. Tama. Kung tama ang sagot mo, kung balintiyak ang sagot mo, ikaw ay tama. Ikalawa, ako ay nanonood ng bidyong ginawa ni Binibining Pichi. Ang paksa natin o ang simuno ay ako. Ang simuno ba ang gumagawa ng kilos na nanonood? Opo. Kung gayon, ito ay tama. Ito ay tukuyan. Ikatlo, ang mga mag-aaral ay tinuturuan ng kanilang mga magulang ngayong taon araw-araw. Ang mga mag-aaral ba ang gumagawa ng kilos na tinuturuan? Hindi. Dahil ang gumagawa ng kilos ay ang mga magulang. Ngunit ang ating simuno dito ay ang mga mag-aaral. Kung gayon, ito ay nasa balintiyak na tinig. Ikatlo, pasiglahin natin ang ating mga magulang. Ang paksa o ang simuno dito ay ang ating mga magulang. At ang pasiglahin ay gumagamit ng panlaping hin. Tama po ba? O kapag hin, ano yun? Tukuyan o balintiyak? Okay, tingnan natin kung ang sagot mo ay balintiyak, tama ka.
Kalima, ang aking mga guro ay nagsisikap upang maituro ng maayos ang mga aralin sa amin. Ano ang ating simuno? Ang aking mga guro. Ang simuno ba na aking mga guro ay ang gumagawa o gumaganap ng kilos ng pandiwang nagsisikap? Opo. Kung opo, ito ay nasa tukuyan na tinig. Ilan ang iyong nakuha? Ikaw ba ay nakalimang puntos? Kung opo, mahusay. Ngayon naman ay gamit ang mga salita sa ibaba, gumawa ng pangungusap na tukuyan at balintiyak. Tig-isa dyan. Alin sa tingin mo ang tukuyan, alin naman ang balintiyak? Paano mo ito malalaman? Base sa mga ginamit na panlapi. O kaya kapag nilagay mo siya sa pangungusap, ito ay tukuyan at ito naman ay balintiyak. Maaari mong i-pause ulit ang videong ito para makapagsulat ka ng pangungusap at i-play kapag tapos na. Ayan, at dahil plinay mo na ang videong ito, narito ang ibang halimbawa rin ng pangungusap na aking ginawa. Ang mga misyonaryo ay naglakbay patungo sa gubat. Naglakbay. Ang mga misyonaryo ay ang ating simuno, kung gayon sila ang gumaganap ng kilos na naglakbay. Kung gayon ito ay nasa tukuyan. Inalisan. Inalisan ng mantika ang kawaling pinagprituhan ng isda. Ano po? Ang ating paksa ay ang kawaling pinagprituhan ng isda. At hindi ang kawali ang gumaganap ng kilos na inalisan. Hindi niya maaring alisan ang sarili niya ng mantika bilang isang kawali. Ano po? Ibig sabihin, siya ang tumatanggap ng kilos. Kaya ito ay nasa balintiyak. Ano po? Siya ang paksa at hindi siya ang gumagalaw ng kilos. Ngayon, babalikan natin ang ating napag-aralan. Mayroon tayong dalawang uri ng tinig ng pandiwa. Mayroon tayong tukuyan o tahasan at mayroon tayong balintiyak. Pag sinabi nating tukuyan, ang simuno ang gumaganap ng kilos na ipinahayag ng pandiwa. At ang mga pandiwang ito ay ginagamitan ng panlaping mauna, mag-unag, maki at magka. Halimbawa, kumain si Ana ng gulay. Si Ana bilang isang simuno ay ang gumaganap ng kilos ng pandiwa. At ang kumain ay ginagamitan ng panlaping Kaya ito ay naging tukuyan o tahas. At ang balintayak naman ay hindi simuno. Mayroon pa ring simuno, ngunit hindi siya ang gumaganap o hindi ito ang gumaganap ng kilos na ipinahayag ng pandiwa. At ang pandiwang ito ay ginagamitan ng panlaping in, hin, an, at han. Halimbawa, kinain ni Ana ang gulay. Ang ating pandiwa ay kinain at ang ating simuno o paksa ay ang gulay. At ang simuno natin dito, hindi siya ang gumaganap, hindi ito ang gumagalaw ng kilos na kinain. At ang kinain ay ginagamitan ng panlaping in. Kung gayon, ito ay balintiyak. Yun lamang. Sana ay mayroon kayong natutunan sa videong ito. Maraming salamat!